natatandaan nyo, kahapon nagkaroon ng privilege speech. Ito pong si Senator Dante Marcoleta na kung saan ipinipilit nga na magkaroon ng investigasyon patungkol po dito sa isiniwalat ng 18 nagpakilalang dating ex-marine, mga kababayan o dating marine. Ano po, na di umano naging tauhan ni Saldico na nagdi-deliver daw ng pera sa iba't ibang mga politiko, maging sa ating presidente. Ano po, maging kay PBBM, idinadawit din po nila. So ngayon, pakinggan muna natin mga kababayan, etong criticizing ni Marcoleta sa committee po na hawak ni Senator Ping Lacson. And then mga kababayan, pakikinggan din natin mamaya itong sinabi ni Senator Dante Marcoleta na VIP daw ang trato dito po kay Senator Ping Lacson. Bago natin pakinggan, ito pong matinding sagot o matinding resback ni Senator Ping Lacson dito po kay Marcoleta. So ito, pakinggan po natin. Ng kanilang mga nalalaman tungkol dito sa malupit na pandarambong sa Kaban ng Bayan. Nabanggit nilang muli ang 30 Tamarind Street sa South Forbes Park. Gayon din ang 14 at 41 Naray Street. Nabanggit din ang opisina ni Saldico sa House of Representatives at bahay daw sa Aguado sa harap ng Malacanang. Kinumpirma rin nila na totoo ang mga inihayag ni Orly Gutesa sa nakalipas na pagdinig ng komite. Ang problema nga, Senator Dante Marcoleta, hanggang ngayon hindi mo pa rin mailabas kung nasa saan si Gutesa. Lalo na at maliwanag naman na ikaw ang unang nagpakilala sa Senate Blue Ribbon Committee sa mga kababayang Pilipino po natin dito kay Orly Gutesa. Ngayon, ang tanong ng mga kababayang Pilipino po natin bago paniwalaan, yung sinasabi ng 18 nagpakilalang dating marine, nasaan etong kasamahan nila na si Gutesa na inilabas mo at ipinakilala mo sa publiko at sa Senate Blue Ribbon Committee nung ikaw ang may hawak kay Gutesa? Di po ba mga kababayan? Kasi ang hirap naman nun, hindi pa natin nasasagot yung conspiracy kung nasa saan itong si Gutesa dahil after nga mabuking na nagsisinungaling, bigla na pong nawala na parang bulat, hindi na po alam kung nasa saan. Tapos ngayon, hindi pa nga nakaka-recover doon ng mga kababayang Pilipino po natin, may panibago na naman pong aligasyon at may mga panibago na naman pong tao na inilalabas mga kababayan at nagbibintang sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno at dun sa ibang mga politiko. O bakit hindi mo na ilabas etong si Gutesa at patunayan na totoo ang sinasabi nito pong si Gutesa bago sana sila magpalabas ng iba pang mga tao? Anyway, tuloy pa natin. Bukod pa rito, isa sa mga nagsalitang ex-marines ay tumestigong isinama siya ni Saldico nang magatid daw ng 5 malalaking maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ayon sa kanyang pahayag, si Congressman Sandro Marcos pa umano ang tumanggap ng pera at ilang oras lamang ang lumipas ay dumating rin daw ang Pangulo at ang unang ginang. Pero ano po ang ginawa ng chairman ng BRC? Sa halip na iharap sa taong bayan at diretsahang tanungin sa kanilang mga pahayag, kahagad na pinag-alinlanganan ng kanilang kredibilidad. Bago pa man masuri. Hindi nga kasi mga kababayan, kaya mahirap kasing paniwalaan yan kasi nga nagkamali na. Minsan etong si Senator Dante Marcoleta nung inilabas nila etong si Gutesa. At ngayon, yung mga nagpakilalang tauhan daw nitong si Saldico, dating mga kasamahan nitong si Gutesa. So ano pong iisipin ng mga kababayang Pilipino po natin? Di po ba? Alam mo, Senator Dante Marcoleta, para naman may magawa kang tama, kasi nakikita ng taong bayan, wala ka pa nagagawa na maayos at tama. Para may magawa ka sanang tama, ilabas nyo muna si Gutesa at patutuhanan ni Gutesa yung mga aligasyon niya. Kasi hanggang ngayon, wala pa si Gutesa pagkatapos mabisto na nagsisinungaling. Ang kanilang salaysay sa harap ng Senado, tila nabuo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat. Ipinagkibit-balikat na lamang ang kanilang mga salaysay nang hindi man lang binigyan ng oportunidad na sumagot sa mga konklusyon at teorya. Kung ang kanilang mga pahayag ay hindi ka panipaniwala, lalong nararapat na sila paharapin sa isang formal at pagdinig. Ayun nga, inailibra October Sabi dito, Ilocos Norte, tapos sabi may lake. Mga sinungaling. May bahay ba si PBBM doon? Mas alam namin kasi we are from the place in Ilocos Norte. Mga sinungaling. Ayan mismo mga taga Ilocos Norte nagko-comment dito, Senator Dante Marcoleta. Sinasabi mo dyan sa binabasa mong yan na may lake
Yung bahay ni Presidente, wala namang bahay sa PBBM sa Ilocos Norte na may lake. upang Pero doon eh. mismo masubok ang kanilang inihayag. Ang chairman po ba ng BRC ang dapat magpasya kung sino ang dapat ipatawag sa pagdinig kung 20 ang bilang ng miyembro ng Blue Ribbon Committee? Nakonsulta po bang isa-isa ang mga miyembro ng BRC? Ah, Kinausap po ba, halimbawa, si Senador Bam, si Senador Kiko, si Senadora Risa, Senador Gatchalian? Nagkaroon po ba ng caucus? Nagkaroon po ba ng hearing man lang? Para pagpasyan po ang napakalaking bagay nito, Mr. President. Mr. President, sila ay matapang na nagsalita at handang tumestigo ayon sa kanilang nakita. na naman. Saksi sila sa kung saan at kanino dinala ang limpak-limpak na perang nakapaloob sa mga maleta. Yan ang sabi dito, base daw po sa mga nakita pero walang ebidensya. Maliwanag yung sinabi ni Senator Dante Marcoleta dito, handa daw po tumistigo yung 18 ex-marine base daw po sa mga nakita. So ibig sabihin, nagbabase lamang do sa kwento, sa sabi-sabi, nung 18 ex-marine walang matibay na ebidensya, mga kababayan. Mga kahon at iba pang mga sisidlan na kanilang ginamit. Ano bang patunay pa ang dapat nilang ilabas para lamang sila'y inyong umpisahang pakinggan? O baka gusto nilang ang maliit pa ang magsalita. Hindi raw kapani-paniwala. Eh sila nga ang inutusang magdala ng pera, Ginoong Pangulo. Oh, Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipikit na lamang ang mata sa iba? Ngayon sa Romans 1:18, nahayag mula sa langit ang pot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay inahadlangan ng katotohanan. gumamit pa ng salita ng Diyos, mga kababayan. Kailan po itong tahasang pagharang sa katotohanan, Ginoong Pangulo? Ano na po ba ang nangyari sa makulay na kasaysayan ng Blue Ribbon Committee na sa mahabang panahon ay tiningala at nagsilbing isang bantayog sa pagtukoy at pagtutok sa mga katiwalian at pagdarambong na nagaganap sa ating burokrasya?